Paano i-deliver ang leksyon? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Pag-uusapan po natin ngayon ay particular sa asignaturang TLE. Ang leksyon ay malimit na i-deliver ng 45 minutes hanggang 1 oras. Hindi maganda na natapos ang leksyon na wala pa ang takdang oras o sumobra naman sa itinakdang oras. Pero ayos lang naman kung 1 hanggang 5 minuto ang pagkulang o pagsobra ng oras. Bawat kolehiyo o universidad ay may kanyang format ng lesson plan na susundan para sa pag-deliver ng leksyon. Magkagayon pa man, tiyak kung may maitutulong ang video na ito. Huwag na nating tagalan, simulan na natin. Ang umpisa ng lesson plan ay preliminaries. Pero sa leksyon ay di ito kailangang sabihin o ipakita. Sa sample natin, inumpisa niya sa Department of Education, tapos sa baba niya ay susulat ang pangalan ng rehiyon kung saan ay Region 4B Mimaropa. Maaring lagyan ng Republic of the Philippines ang ibabaw ng Department of Education. Ang susunod sa pangalan ng rehiyon ay ang pangalan ng dibisyon na susundan naman ng pangalan ng paaralan. Pansinin na all caps ang pangalan ng school para malaman na sa school na yan nanggaling ang lesson plan. Ang susunod naman na isusulat ay ang lokasyon ng paaralan na sa ating halimbawa ay Alcantara Romblon. Sa mag-oobserba sa demo ay ito kaagad ang kanyang titingnan, ang objectives. Makita nyo rito ang halimbawa ng objectives na kung saan ang lesson ay skill demonstration. Ibig sabihin, papakita ang guro ng kasanayan. Ang objectives ay dapat binubuo ng cognitive, affective at psychomotor. Sa ating halimbawa, ang cognitive dyan ay dalawa, ang A at B. Ang identify the drafting instruments, supplies, and materials needed in sketching isometric view to orthographic views. At ang B, enumerate the steps in converting isometric view to orthographic views. Ang psychomotor naman ay perform the steps in sketching isometric view to orthographic views. At ang affective naman ay observe safety and work precautions while drawing. Ito naman ang halimbawa ng objectives na kung saan ang lesson ay knowledge. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay puro skill sa TLE. Hindi talaga may iwasan na kakailangan ng knowledge na kailangan para sa skill. Bawat operation o skill ay may underpinning knowledge. Ganun pa rin, nauna ang cognitive, sinusundan ng psychomotor at huli ang affective. Para sa akin, okay ang ganitong sequence ng objectives dahil magkakaroon muna ng kaalaman o cognitive bago tayo makagawa, which is psychomotor. Ang affective ay resulta ng cognitive at psychomotor. May kasabihan nga na interest, which is affective, is a result of knowledge. Magustuhan mo ang isang skill after mo nang malaman at magawa. Sa aking experience, ang affective ang pinakamahirap gawin. Bibigyan kita ng halimbawa. Bukod dyan sa nakikita na halimbawa na express appreciation in mechanical drafting, maaaring isulat na show interest in mechanical drafting o pwede rin na express an interest in mechanical drafting. Ito naman ang pangalawang bahagi ng lesson plan. Ngunit, di ito kailangang i-deliver sa lesson at taglay lang ng lesson plans. Importante dyan ang letter B, which is instructional aids and devices, para titingnan mo na lang yan pag naghahanda ka na for demo. Hindi na pahihirapan ang sarili na mag-isip pa kasi nakalista na dito sa pangalawang bahagi ng subject matter. Ang references na tinutukoy sa part na ito ay kung saan literatura kinuha ni teacher ang laman ng kanyang skill demo o knowledge lesson. Okay, dito na tayo sa part na ito. Magsisimula na kailangang i-deliver na sa lesson sa harap ng klase. Taglay na ito ng lesson plans at kailangan pang makikita sa lesson delivery. Natural na sa prayer magsisimula. Diba naman sa demo na face-to-face, unang-una talaga itong prayer. Susundan ng checking of attendance at review past lesson naman ang isusunod. Maraming paraan na madali mo itong review of past lesson. Pwedeng questioning, games, graphic organizers tulad ng Venn diagram, compare contrast matrix at iba pa. Pero warning lang, ang review dapat tumagal ng
1 hanggang 3 minuto lamang, huwag sobrang matagal. O ito na, nasa presentation na tayo. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Dito, bibida si teacher sa kanyang skill demo o presentation ng isang concept o knowledge. Normally, matagal ang stage na ito ng lesson delivery na hindi bababa ng 15 minutes at sana wag lumampas ng 25 minutes. Saan ba nagsisimula ang presentation stage? Siyempre, sa motivation. Importante itong motivation para maganyak ang mga bata na magpatuloy sa lesson. Sa motivation, pwede dyan ang crossword puzzle, story, quote ng isang influential person, video clips, games, picture, kung ano pang paraan. Basta, dapat makahatak ito ng atensyon. Para sa akin, maganda ang motivation na involve ang mga bata tulad ng games. Gawin dapat ang lahat ni teacher hanggang masabi ng student kung ano ang topic. Kasi ang dulo ng motivation ay tinatanong ng teacher kung ano ang topic sa araw na iyon. Tandaan lang na ang limit ng motivation ay 5 minuto. Ang sunod sa motivation ay raising of possible raise-up questions. Ito ay kailangan posted sa iyong visual aids. Ibig sabihin, pabasa ito sa student. Madali lang ito. Itong possible raise-up questions ay interrogative form ng mga objectives. Halimbawa, ang objective na perform the steps in sketching isometric view to orthographic views. Pag sa raise-up question na yan, ito na siya. How to sketch isometric view to orthographic views. Tingnan mo ang iba pang halimbawa. Ang sunod na possible raise-up question, ang sunod sa possible raise-up questions ay definition of technical terms. Para mas maganda, babasa ito sa tinawag na estudyante. Sa pagtawag ng estudyante na magbabasa ng malakas, kailangang alternate, lalaki at babae para gender fair. Mga 3 terms ay okay na. Ang purpose lang naman nitong definition of technical terms ay para hindi na maghirap yung mga bata na intindihin ito pag ito ay tinatalakay na sa steps. Ang sunod sa definition of technical terms ay safety and work precautions. Ito ang part na palaging mayroon pag skill demo. Ito rin marahil na mayroon ng tele at wala sa mga tool subjects tulad ng math, English, science at Filipino. Ano ba ang pagkakaiba ng safety precautions sa work precautions? Ganito yan. Ang safety precautions ay kailangan may sagawa para hindi maaksidente ang worker. Ang work precautions naman ay kailangan maisagawa para maiwasan ang hindi kailangang pagkasayang ng mga materyales o pagkasira ng trabaho. Sa part na ito, para naman diantukin ng mga bata, pwedeng-pwede na tawagin sila para basahin tapos si teacher i-elaborate ang binasa ng bata. Tandaan lang, huwag masyadong mahaba ang pagkapaliwanag. Gawing maiksi, ngunit komprehensibo ang paliwanag ng mga precautions. Sunod na maipaliwanag ang safety at work precautions. Sunod dyan, ipapakilala ni teacher ang mga instruments, equipment, tools, materials, supplies na kanyang gagamitin sa skill demo. Sana huwag kalimutang i-elaborate ni teacher ang paliwanag sa mga tools. Halimbawa, pwede niyong banggitin kung paano at saan nabili ang tool, magkano, at iba pa. Dito, sa part na ito, ibubuhos ni teacher ang best niya. Kailangang magaling siya sa pagsagawa ng mismong skill na sinasabayan ng magandang paliwanag. Iwasan na ubusan ka ng paliwanag sa execution ng bawat step. Dito nangyayari ang ikangay dull moments. If naubusan si teacher ng katapat na magandang paliwanag sa step na kanyang ginagawa. Oo nga, at dapat kay teacher ang part na ito, pero maganda pa rin magtawag ng bata para basahin ang steps. Dito ay dapat marunong gumatsyag ang teacher kung na-pick up ng bata ang step. Tanungin ng mga bata kung nakuha nila ang step bago tumuloy sa kasunod na step. Pwedeng itanong na, shall we proceed to the next step? Mag-encourage ng iba pang tanong mula sa mga bata para naman interactive. Hindi magic na maging swabe ang execution ng steps ni teacher. Kailangan i-practice niya ng gusto ang steps bago ang delivery ng leksyon. Tandaan lang na ang number 1 step ay prepare the needed tools, materials, equipment, and supplies. At panghuli, ang perform housekeeping. Alalahanin natin ang isa sa 5S ang sweep. Maglinis pagkatapos ng trabaho.
Demo man o knowledge ang leksyon, parehong may motivation at definition of technical terms. Dito sa halimbawa natin, nakaligtaang isama ang possible raise-up questions. Pag knowledge lesson, dito na agad tutuloy sa discussion of the lesson. Wala nang safety and work precautions, wala na rin introduction of tools, materials, equipment, and supplies, at wala nang performing of steps. Dito na si teacher tutuloy after niyang ma-define ang technical terms. Dito sa tinatawag na discussion of the lesson. Ang sunod sa presentation ay application. Tinatawag din itong guided practice. Ibig sabihin, magka-counter demo ang bata dun sa ipinakita ni teacher. Sa madaling salita, gagawin ng bata ang ginawa ni teacher sa presentation. Dahil ito ay guided practice, pwedeng i-correct pag may mali ang student sa execution ng steps. Ipapatigil ni teacher ang execution ng steps at ipapaliwanag sa klase na dapat huwag gawin ang mali na yon sa pagganap ng steps. Gawin ito na hindi napapahiya ang bata na nagsasagawa ng counter demo. Pag hindi magaling sa pagsasalita ang bata na nakuha para sa counter demo, kailangang mapunan ito ni teacher. Dapat ang application stage ay matatapos sa loob ng hindi lalampas ng 15 minutes. Dito ay di dapat mainis si teacher if hindi nagagawa ng estudyante ang steps bagkus matuwa pa si teacher dahil ang mali na ginawa ng student ay pwedeng magawa ng kanyang classmates. Pag ang mali ay naitama ni teacher sa harap ng klase, magiging alerto na rito ang karamihan at hindi na nila gagawin yon sa project making. Bukod sa alerto ang teacher sa estudyanteng nagka-counter demo, dapat aware din siya sa buong klase, baka naman hindi na sila nakikinig. Sa generalization, tumawag ng mga estudyante na sasagot sa mga raise-up questions. Dito sa part nito, magagamit mo ang art of questioning. Paano ba yun? Una, sabihin kung ano ang tanong. Iwasan na paulit-ulit ng pagtatanong. Sabihin lang ng isang beses. Pangalawa, tumawag ng bata na sasagot sa tanong. Pangatlo, isummarize ang sagot ng bata. Panguli, sabihan ng estudyante na umupo. Purihin siya pagtumpak ng sagot, ngunit maging creative na hindi masakit ang comment pag medyo hindi tama ang sagot. Dito na tayo sa evaluation. Kung application ay guided practice, ang evaluation naman ay independent practice. Dito ang bata ay hindi na dapat nagtatanong about sa skill o sa concept. Dapat nagtanong na siya sa presentation at application. Sa evaluation, hindi ito puro paper pen test. Pwede rin dito ang project making. Basta independent na rito ang bata. I-apply na niya ang natutunan sa skill demo ni teacher. Ngunit hindi maikakaila na paper pen test ang malimit sa evaluation dahil sa rason na ease of administration. Madali siyang ibigay at madaling bigyan ng grado. Pag pinili ni teacher ang paper pen test tulad ng identification, true or false, matching type, essay, multiple choice, dito niya i-apply ang napag-aral niya sa test construction. May mga rules na sinusunod sa pag-construct ng exams. Tandaan, paper pen test o project na ibibigay sa evaluation ay dapat nakaangkla sa objectives. Pag project making ang pinili ni teacher sa kanyang evaluation, dapat bumuo siya ng rubrics. Tandaan, ang rubrics ay binubuo with the students. Kailangang agree sila sa mga criteria na panggagalingan ng kanilang grado. Ang rubrics na ipinapakita muna sa mga students bago ipagawa ang project. Para bago magsimulang gumawa ng project, klaro sa klase na kung paano sila magbibigyan ng grado. Pero sa mga demo na may mga observers, mas mainam ang paper pen test ang gamitin sa evaluation dahil hindi madaling ipaliwanag ang rubrics sa napakaiksing oras. Malapit ka na sa tagumpay pag narating mo itong dulo ng lesson delivery. Dalawa ang klase ng assignment, follow-up at advanced assignment. Ang follow-up assignment ay alalay sa katatapos na leksyon, samantalang advanced assignment naman ay para sa susunod na leksyon. Huwag kaligtaan na isulat ang mga references.
summarize na natin. Pagkatapos may sulat ang preliminaries, susunod syempre ang pangalan ng teacher, ang pangalan ng kanyang supervisor, o head teacher o master teacher. Susunod na ang objectives at subject matter. Itong dalawa nito sa lesson plan ito at di kailangan i-perform sa lesson delivery. Ang kasunod ay ang procedure. Unang-una na mangyayari sa demo ay ang prayer, susundan ng checking of attendance at review of past lesson. Pagkatapos ng preparatory activities, susunod na ang motivation, possible raise up questions, at definition of technical terms. Papalapit ka na sa sentro ng iyong lesson delivery. After the definition of technical terms, susunod ang safety and work precautions. Importante ito sa tele na dapat mayroon palagi at di pwedeng baliwalain. Susunod na ang pagpapakita ng tools, materials, equipment, and supplies. At susunod na ang pinakaimportante, ang perform ng teacher ng steps. Dito na nagtatapos ang presentation stage ng iyong lesson delivery. Ang susunod sa presentation ay application, which is counter demo ng bata. Ang counter demo hindi puro individual, pwede rin naman by group. Ang kagandahan lang ng individual na counter demo ay madali itong matutukan ni teacher. Ang presentation at application ay dapat magtapos sa average na 30 minutes. Generalization naman ang susunod sa application. Simple lang naman ito. Ito ay ang pagsagot ng bata sa possible raise-up questions. Napakalaking tulong ng generalization para maisip ng observers na congruent ang activities sa iyong objectives. Pagkatapos ng generalization, evaluation na. Independent practice na ito. Sa madaling salita, di na makikialam si teacher sa performance ng bata. Hindi ito tulad ng application na guided practice. Tumutulong pa si teacher sa application, pero sa evaluation ay hindi na. Ang independent practice o evaluation ay malimit multiple choice test dahil di ito magastos sa oras, lalo na pag may observer. Pero pwede ang project making rin dito. Huwag lang kalimutan na gumawa ng holistic o analytic rubrics pag pinili ang project making. Ang panghuli ay ang assignment. Ang pinagkaiba lang naman ng knowledge lesson at skill demonstration ay sa parte ng presentation. Pareho silang magsisimula sa motivation, susundan ng possible raise-up questions at definition of technical terms. Sa knowledge lesson, diretso na sa discussion of the lesson. Sa knowledge lesson, di na kailangang dumaan sa safety and work precautions at introduction ng tools and materials. Knowledge lesson o skill demo, parehong may application, generalization, evaluation, and assignment. Sa application stage ng knowledge lesson, pwede rito ang group activity para interactive. Importante kasi ang group activities ng mga bata sa ating lesson delivery dahil kailangan nilang matutunan to work with others. Ganun kasi sa buhay. Most of the time, hindi natin maiiwasan na makipagtrabaho sa ibang tao. Marami ka pang gawain pero tinapos mo pa rin panuorin ang video nito. Dahil dyan, maraming salamat. Sana nakatulong ito sa iyo. Thank you.